Patuloy ang pag-uwi ng mga residente ng Baguio City patungo sa kani-kanilang mga probinsya upang magbakasyon, kasabay ng patuloy na pagdating ng mga bisita sa lungsod para ipagdiwang ang Pasko at nalalapit na bagong taon. Sa Governor Pac Road Bus Terminal, ramdam ang dami ng pasahero naghihintay ng kanilang mga sasakyan. Mahahabang pila ang naitala sa iba't ibang ticket booth habang sunod-sunod din ang pagdating ng bus na dala ang mga bakasyonista. Batay sa datos ng Department of Tourism Cordillera, umabot sa humigit kumulang 1 milyong turista ang dumayo sa Baguio City noong 2022. Tumaas ito sa 1.31 milyon noong 2023 at lumagpas sa 1.56 milyon noong 2024. Dahil dito, inaasahan ng mga otoridad ang patuloy na pagdagsa ng mga turista sa lungsod lalo na ngayong Desyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Ayon kay DOT CAR Regional Director Jovita Ganongan, magkatuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamahala ng patuloy na pagdami ng mga turista sa lungsod ngayong Desyembre. There are many agencies involved naman when it comes to the management of tourism. No? So of course, yung local government unit natin, yung ating kapulisan din to also really manage the traffic. Sa atin naman ay yung paghahanda ng mga hotels natin, yung mga accommodation establishments natin. And we're very confident when it comes to quality services kasi we've really done comprehensive yung continuous trainings for our frontliners. So yun ang po pwede nilang may contribute is a very parang positive experience for the visitors who will be here. So yeah, it will be a good season for tourism now this Christmas, as always. Nagpaalala rin ang Baguio City Police Office sa publiko na maging mapagmatsyag at maingat ngayong Kapaskuhan, lalo na sa mga pamilyang aalis ng bahay para magbakasyon o mamasyal. Kabilang sa mga paalala ng pulisya ang siguraduhin laging nakalak ang mga pinto at bintana ng bahay. Iwasang mag-iwan ng mahalagang gamit na madaling makita mula sa labas ng bahay. Patayin at itabi ang kandila. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances, tiyaking sarado ang kalan, gas at mga gripo. At iwasan ang pag-iwan ng anumang mensahe o palatandaan na magsasabing walang tao sa bahay. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na ang iba yung pag-iingat at pakikipagtulungan ng publiko ay mahalaga upang maging ligtas at maayos ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Mula rito sa Baguio City, nananawagan kami sa publiko na ipagdiwang ang Kapaskuhan ng may pag-iingat at malasakit. Magandang araw at maligayang Pasko sa ating lahat. Anjay Dumiles para sa Herald Express.